Maing buntag, pag-usab ka natong tanan. Sumana pag Christmas party ang tanan. Sumana siguro, busy kayong mga kadalanan niyaging mga adlaw. And hopefully, ang matag-usa ka nato, natay igong pasensya, ug natay paliton, muatog mall, daghan nagtao karon. So hopefully, ma-experience ug masinati gihapon nato ang kalipay sa season nga atong gi-celebrate ang pagkatao ni Jesucristo. So awang gisigig balik-balik og remind niaging mga Domingo no nga dili atong gi-celebrate ang December 25. Gani sa Biblia wala gi-encourage gihimong example ang pag-celebrate sa Christmas sa holiday matang atong gi-celebrate ang pagkatao ni Jesucristo. Muna awang gisigig remind kanato and in light of that natay 3-part series, di ba? Kung ingon, the mission to save, the cross, the mission to serve, ang kamot, ang karon atong hisgutan, the mission to sacrifice. So muna atong theme, the mission of the manger. So God is very mission-oriented. Walay random nga buhaton ang Ginoong Dios. Tanang buhaton niya na ay tumong ug naay padulngan. So ang rason nga noon na ay Pasko is tungod na ay mission ang Ginoong Dios. So natang gisgutan last Sunday the mission to save. So ming kanaog si Jesucristo para maluwas ang mga taong nagkinahanglan. Kaduha the mission to serve. Ming kanaog si Jesucristo to serve not to be served, di ba? So ang kung encouragement nato last week nga we too must have a servant heart. Unsao na lang ang iglesia sa Ginoong Dios ug way mga lagad. Gani akong gi-mention sa prayer ganina Ginoong Dios si Jesucristo mismo nagingon daghan na unta kay harbisonon wa lang gyud mga tao, short lang gyud og mga taong mga lagad. Pero ang focus nato karong buntagon is ang mission ni Jesucristo sa pagsakripisyo, the mission to sacrifice. Gibasa ganina sa Philippians chapter 2, verses 5 to 8. So, to honor the birth of our Lord Jesus Christ, ato siyang ilhon karon, unsa man yang gisakripisyo sa iyang pagnaog nganhi sa kalibutan gikan sa iyang trono sa langit. Now sadly, daghan gyapong mga tawo nga bisang mga professing Christians, wa pa kayo gyud nasayod unsa may gibuhian ni Jesucristo sa dihang nagpakatawo siya. Now, sa history nato sa kalibutan, no, daghan, binilyon ng mga tao ang nabuhi, minglabay, daghan nagnaay mga gipilin nga mga legacy nga mga katawhan, pero si Jesucristo, 2,000 years na, 2,000 na katuig ang minglabay, nagyapon siya'y marka, nga wa gyud nakalimtan sa daghang mga tao. Nagsa, wata kabaloon sana. The real reason for this season. Now, 2,000 years ago, ang balikon, Jesus Christ had been an ordinary man. Tuning sabton, ordinary ra ba gyud ni siya nga tao. And the world, nalimot ng uban. Kinsa na siya. Who he was, unsayang gibuhat, ngano nausab ang dagan sa history sa mga tao, ngano na yung mga katawhan nga nausab pod ilang destinasyon sa pagbiya nila nining kalibutan na. Sumo ni atong hisgutan karong kabuntagon. Now if your Bibles are open, tanawa ninyo sa Philippians chapter 2 verse 5 or verse 4 ta magsugod dire ang context gyud sa verse 4. Ug kabantay mo niingon si Apostle Paul sa mga taga Pilipay, let each of you look not only into his own interest but also to the interest of others. So, what's about nay problema ang simbahan sa Pilipay? Naay gisagubang ang mga katawhan sa Pilipay nga ming abot kang Pablo. Now samtang nagsuwat si Pablo niining libruhan na siya presuhan. So yang gidasig ang mga katawhan sa Pilipay sa 5, have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus. Bisaya pa, naunta mo'y susama nga ing-aning panghuna-huna susama kang Jesucristo. Ing-ani po dunta mo maghuna-huna susama ni Jesucristo. So unsay problema? Ang mga tao sa Pilipay, ang simbahan sa Pilipay, wa na paki sa ilang isig katao. Ilang kaugalingon na lang ilang isig huna-huna. Ilang kaugalingong interest na lang ilang giuna. Munang gisuwat ni Pablo unsang mga gisakripisyo ni Jesus ug niingon siya, dapat ing-ani pud unta mo. Di mo magsigig tan-aw lang
unsa ang para sa inyong kaugalingon, unsa ang para makaayo lang sa inyohang kinabuhi. So niini nga atong passage, have this mind among yourselves. Our message today will be focusing what Jesus sacrificed and unsa may makatunan nato para kita pod makaton pagsakripisyo susama ni Jesucristo. So atong sugdan sa iyang unang gi-sacrifice, his first sacrifice came from heaven to earth. Gikan sa langit, taas nga posisyon, mingkanaog siya sa kalibutan. Pero ikaw, gako, nangambisyon tas kinabuhi nga muhayahay. Nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Mutaas, musaka atong posisyon ni kinabuhi. Di ta magpabiling alaot o yamot. Now, nindot na mga ambisyon niya na. And sometimes, pag makabuot na ito atong pangandoy, malimot na taglingi sa atong kagahapon. Malimot na ta magpaubos. Malimot na tagtanaw, kinsa ta sa una. Di ba yung anak? Kung hinumduman si Rizal, kung sino sa itong quote, di marunong lumingon sa pinanggalingan, di makakapunta sa paroroonan daw, anak si Rizal. Pero si Jesucristo rin atong tunan, na siya sa pinakataas nga posisyon sa langit. And mingkanaog siya sa kalibutan. He was in the form of God. Bantayan nyo, though He was in the form of God. Now, kanang verse, kanang praise, ato sa nantunan kadyot o ginot o kadyot, unsa may pasabutan ni? Before pa ang creation, sa wapay kalibutan, klaro na, take note of this, sa wapay kalibutan, naa na si Jesucristo. Nabanagsa, naghuna-huna tang mga tao, nga, ning exist ra si Jesucristo, sa dihang gianak na siya, sa dihang naay Christmas. But though He was in the form of God, sabot, sa wapa matao si Jesucristo, He is God. He was in the form of God. It is a statement of fact that telling us that before ning naog si Jesucristo sa kalibutan, Dios na siya. Jesus was present during creation. Now, I've read this somewhere no nga, sa dihang gibuhat sa Ginoo ang tao, ang Amahan Espiritu ay imahe, di ba? Ang samot na ang Espiritu Santo ay imahe. Pero asa man ni nga imahe, giukit ang mga tao. Ano ni ingon man, let us make man in our own image and likeness. Na one commentator said, sa imahe ta ni Jesucristo giukit. So sa dihang wa pagyanak si Jesucristo, naa na siya. Muni pinakapunto gipasabot ni Jesucristo. So although He was in the form of God, this term exactly means, and He was in the form, He was the same in size, quality, quantity, character, tanan. He was the same. So this is saying, Jesus Christ is exactly equal with God. Pero siyang gibuhat from heaven, He came down on earth. So nasayad to no nga ang Ginong Dios maalamon. So si Jesucristo pod. Og exactly equal naman diay si Jesucristo sa Amahan. Ang Dios ba nagmugna sa kalibutan? Si Jesucristo pod. Ang Amahan ba present everywhere? Si Jesucristo pod. Ang Amahan ba gamhanan, labawng gamhanan sa tanan? Si Jesucristo pod. Naa na ba wabay sinugdanan ang Amahan o wabay katapusan? Si Jesucristo pod. Sa dihang mingnaog na siya, pag-abot sa New Testament, nagpakatao na siya, it was the same gihapon. Siya gihapon ang Dios. He brought His deity with him. Yet, ang sunod nga praise, He did not count equality with God a thing to be grasped. Sa pasabutan, Jesus Christ never Himself used the title. Although siya Dios, nagpakatao siya, although iyang gidawat nga daygon siyang Dios, although iyang gidawat sa mga tao nga musulti, ikaw ang akong Ginoo, ikaw ang akong Dios, never once niya gipanghambog nga siya Dios. Sa diyang natao siya nining kalibutana. Gani sa Book of Luke, sa Gospel of Luke, gibalik-balik didto ingon ni Jesucristo, I am a son of man. Anak ko tao. Tao ako mo'y pasabot ni Jesucristo. So Christ possessed full divinity sa iyang pagnaog, samtang fully human po si Jesucristo. So what's sabot? Sa dihang naas kalibutan si Jesucristo, 100% siyang Diyos, 100%
pod siya nga tawo. Jesus was born as a man, he lived as a man, he suffered as a man, and he died as a man. So in every sense, tawo gayud si Jesucristo. Kabaw siya unsang masakitan, kabaw siya unsa kalisod ang kinabuhi, kabaw siya magguol, kabaw siya pamati sa kamingaw, kabaw siya unsang i-reject, kabaw siya unsang traidoron, kabaw si Jesucristo unsang magmalipayon, kabaw siya unsang feelings na mga friends. And yet, bisan tuod Ginoo siya, iyang gibiyaan ang himaya sa langit. From heaven to earth, he voluntarily came into this world, subjective himself into human existence para ma-identify siya, so that we might identify himself with you and me. So pamanandungi, Ginoong Diyos si Jesucristo, he was in the form of God, but he did not. Tanawar ko na, giunsan niya pag-deny kinsa siya. Wa niya giisip, equal siya sa amahan sa dihang tao na siya. Nagyapon niya pagka-Diyos, unsam niya gatong example. Moral ko nigingani, ako na ko'y abilidad mangdaot og tao. Pero ako nang taguan, di na nako ipakita. Ingan ang gibuhat ni Jesucristo, samtang na siya sa kalibutan. Na siya abilidad ipakita yung pagka-Diyos. Ang himaya sa langit na siya abilidad ipakita sa tibok kalibutan. Pero wa niya gipili nga ipakita. He did not count equal with God sa dihang naa siya ining kalibutan na. If you have your Bibles with you, itong ablihan, itong Biblia sa Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 15. Hebrews chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize in our weaknesses, but one who in every aspect has been tempted as we are, yet without sin. Ngano si Jesucristo take in a form of human? Ngano iya manggibiyaan ng himaya sa langit? Para makasimpatya siya sa kinabuhi sa mga tao. Para makabaw ang mga katawhan nga ug unsay mong giagian karon, naagian na niya. Kung unsay mong mga kasubo nga gipamati karon, gipamati pud na niya. Munang giklaro sa writer sa Hebrews, ngano from heaven mingkanaog to earth si Jesucristo to sympathize sa iyahang mga binuhat, to sympathize in our weaknesses. Mogi term weakness, kahuyangon natong mga tao. Gibuhat na ni Jesucristo para masabtan ta, matabangan tang mga katauhan. Imagine that kind of sacrifice. Kinahanglan ba na buhaton ni Jesucristo? Dili. Nahanglan ba yun makisimpatya tong Ginoo sa toa? Dili. Pero yan gibuhat. Despite of being God, he did not cling sa iyang pribilehiyo or sa iyang status nga may mong Ginoo. He willingly chose to leave his heavenly glory for the sake of humanity. So, example ni Jesucristo diri iyahang kinaiya. Kung unsa siya ka-willing biyaan ang mga pribilehiyo yang status. Unsa may paghagit nga gipakita diri ni Jesucristo. Kay ningon man si Pablo nga dapat susama naunta mo ing ani nga kinaiya. Na Jesus Christ from heaven to earth is challenging us this season to live selflessly. Pwede man di gyud taho na unaon ni Jesucristo. Pwede man di na lang gyud siya magpakatao. Pwede man nara gyud siya siyang trono maglingkod. But he chose to sacrifice, to live selflessly. Ano? Iyang i-prioritize ang mga tao over his own comforts. Imagine katong ningon ang mga tinun-an niya, pwede ba mi mosunod nimo magtutudlo? Ningon si Jesucristo, sure gid mo mosunod mo nako. Wabi ako'y katugan. Wabi ako'y balay nga puy-an. Wasay balay nga gipuy-an. Jesus Christ chose to live selflessly. Yang i-prioritize ang mga katauhan. Ang John 3:16 yang i-prioritize ang kalibutan nga iyang gihigugma over his own comfort. What does this look like? Sa panahon karon tag-uwan, narinig nga ni nagbarog ka, tungas dan, karsada, nag-uwan, naglakaw ka, nakay nakit-an laing tao, basa kayo, way payong, imong gihatag imong payong sa iyaha. Ingan ang prioritize sa bang tao despite sa imong kaugalingong comfort nga mga sakripisyo. Or susama sa nakasakay ba mo bus nga kanang taas inyong biyahe niya, puno kayo,
Nakaplastar ron ta ka, pero na may nagkinahanglag lingkuranan. Imo lang gi-give up imong lingkuranan, gipalingkod nimo siya. Kana nga may example, mabaw ra gyud na, di na katugkad unsang gibiyaan ni Jesucristo from heaven to earth. Nagsakitan ni kinabuhi, daghan kita di mabiyaan. Nagsakitan ni kinabuhi, daghan kita gikuptan nga bisag kabawtang sayop, bisag kabawtang sakit, di nato biyaan. Let's take this example from our Savior Jesus Christ. He's challenging us this season. Live selflessly. Live selflessly, prioritize others over your own comfort. So, unang sakripisyo ni Jesucristo from heaven to earth. Ikaduha niyang sakripisyo from Lord to servant. By taking himself the form of a servant, being born in a likeness of man, nature sa servant, iyang giako. Christ did not just come here on earth. Di ba mo na itong giisgutan. Ingon ko ang main theme, main verse nato sa Christmas season, the mission to serve. Ang gibalik na po na diri, all over sa kinabuhi ni Jesucristo ug sa mga letters ni Paul, gisigin niyang balik-balik nga one of the sacrifice ni Jesucristo, bisag siya Dios, nahimo siyang ulipon. Bisan siya untang angay mahimong agalon, siya nagpaka-ulipon. So ang praise nga, he emptied himself, means he voluntarily veiled. Iyang gitabunan, kanitong na siya something nga gibutang para matabunan ang iyang divine rights. Choosing humility over power. Na akong baliko na, saning naog si Jesucristo sa kalibutan, wala nawala yung pagka-Diyos. Diyos gihapon siya. Wala niya giisip, wala niya gihuna-huna nga equal siya sa Amahan. Diyos gihapon siya, samtang tao siya. So maka-imagine ba ta, usa ka celebrity, isa ka tao nga ilado, isa ka tao nga gikan sa prominenteng pamilya, isa ka tao nga taas og status, isa ka tao nga makaingon ta nga di naman ni matugkad ning tawhana ni. Then maglakaw-lakaw lang daplin sa dan, makit-an nimo simple ra kayo, wa siya gisuot nga anything nga mailhan siya ditong tawhana. Ingana ang gibuhat ni Jesucristo. Not just he came down from heaven to earth, but he came as a servant. Gikan sa pagka-Lord, gikan sa pagka-Master. Nawag nakabasa mo sa Matthew 26, bitaw, katong gidakop na si Jesucristo sa garden sa Gethsemane. Itong nag-pray siya pag-ayo, then niabot si Judas, gihagkan siya, then ning sulong na din ang mga mudakop kaniya, na may dipinsa kaniya, si Pedro. Kuwag espada, gitigbas ang sulugoon sa pari. Ningon sa gingon ni Jesucristo, ay rakog dipinsahi. Ningon siya sa Matthew 26 verse 53, do you think I cannot appeal to my Father? Ningon siya, ay nalang kog dipinsahi ninyo, Pedro. Ningon siya sa iyong matinunan, pasagdira ang mahitabo, nga dapat mahitabo. Ningon siya, do you think I cannot appeal to my Father? He will at once send me more than 12 legions of angels. Ingon siya, ay kunyog dipinsai. Paminaw ba ninyo, di na ako kaya dipinsa na akong kaugalingon, mutawag ko sa akong Amahan, pwede siya mo padala og pila, kalibong, sundalo, nga mga anghel para tabangan ko. Pero wa niya gibuhat. Because at that time, sa gardens Gethsemane, He's not the Lord. He's the servant nga ming serve sa interest sa mga, sa kapasayloan, sa sala. Jesus here saying, kaya nako tabangan ng kaugalingon, kaya nako di madakpan, but I chose not to. Wanya gigamit iyang pagka-Diyos para sa iyang kaugalingong benefit, kayang gihuna-huna, unsa na lang guway mo sakripisyo para sa mga katawhan. He willingly embrace sa pagkaubos sa tao kumpara sa kinsa siya. Kani, if you have your Bibles with you, gi-describe ni Prophet Isaiah, unsa gini kaubos si Jesucristo as a man, iyang appearance. Isaiah chapter 53 verse 2 to 3. Isaiah 53, 2 to 3. Ningon si Prophet Isaiah, he grew up before him like a young plant, like a root out of dry ground. He had no form or majesty. Now, physical appearance ang gi-describe na Isaiah diri. He had no majesty that we should look at him, no beauty that we should desire him.
He was despised, rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed if not. Si Prophet Isaiah there is like saying, ug makit-an pa ni nato si Hesukristo, wa gyud tay ganahan siyang imahe, wa tay kaibgan kang Hesukristo. Wa tay makaingon nga, uy ingana pud unta akong ilong, uy ingana pud akong height, uy ingani pud unta akong barog. Ug makakita ta ni Hesukristo, inganang gi-describe ni Prophet Isaiah sa image ni Hesukristo, from Lord to slave. Tanan nga nakatagbo ni Hesukristo, so no beauty in Him. And it's one of the reason why people are finding it hard nga mutuo nga siya ang hari sa mga Hudiyo tungod sa iyahang physical appearance. Naglisod og tuong ikaw among hari nga gipaabot, ikaw ba ang Mesiyas nga gipropesiya? Maglisod sila tuo tungod sa iyang physical appearance. Kay bisan sa panahon ni Hesukristo, hantod sa panahon nato karon, ang mga tao judgmental kayo physical appearance. Muna ang mga tao, ang mga labi na ang mga religious leaders silang panahon, di katuo nga si Hesukristo ang hari nga umaabot or ang ning-abot nga hari. Ngano? Probinsyano magnawang si Hesukristo. Di ba? Nazareth siya gipanganak. Nazareno siya. Sa man ang Nazareth? Probinsya na puno nag-umahan. Mo bitaw ang nagpalibot sa iya ha, daghang mga shepherd. Kay umahan man na ang Nazareth. So wani gipanganak or wani nagdako si Hesukristo kanang aircon nga balay, kanang saktog vitamins, ingana. He came as a servant. So one of the reason na balikon ngano maglisod og tuong mga tao nga siya ang Lord, nga siya ang Savior, nga siya ang hari sa mga Hudiyo, nga siya ang manluluwas nga gikan sa linya ni David, ni Abraham, ni Jacob tungod sa iyang physical appearance. Gani gisuwat ni John the Beloved sa John chapter 1 verse 11. God in flesh was rejected by the very people nga nag-worship ug naghigugma kaniya. Katong mga tao in His time nga mini-claim, we worship the Lord, we love the Lord our God, mo'y numero unong ni-reject sa iya sa dihang napakita na siya, nga siya ang gipadala gikan sa langit. Balayon, Jesus was born as a man, He lived as a man, He suffered as a man. He lived among humanity, serving instead of being served. So sa may gihagit nini sa tua, ding pagpaubos ni Hesukristo. What is this challenging us? Jesus Christ, from Lord to servant, calls us this season to examine your hearts. Are we willing to serve others as He did, even if it's costly? Are we willing to serve others just like Jesus Christ, bisan pag na siya bayad, na siya cost, na siya i-require nga i-sacrifice ngadto nganhi kanato? I remember no, I think 6 or 7 years. 7 years ago, September yun to. It was at that isa ka gabi, nagsimba ko. Kusog na yung kayong kuling, nga big serve na sa Ginoo. Pero maglisod ko ato. Di ko willing ato nga time. Ulupila na ka years, sikog balibad, sikog dagan, sikog tago. Kaya I was having kaning, makailaw na mo, visionary ko, sikog tanaw ugma. Ganahan ko na green pasture ang kinabuhi. Di ba, kung nakog ministry, di mo na ako makabuot. Sige, ingon na, ganahan ko, kini akong career, kini akong tinguhaon, ganahan ko yung ani akong kinabuhi. But at that night, kusog yung tawag sa Ginong Dios, at nakaingon ko, bahala gun sa cost, masunod na lang ko, Lord. At that time, ningon pa ko, Lord, na ako sa ministry, bahalag full time, ay lang pastor. Karon na pastor gid noon. So, makaingon ko ang pagis Ginong Dios, it's always costly, but it's worth the sacrifice. Munang, from Lord to servant, nasayod si Hesukristo, unsa kadako yang gisakripisyo, unsa kadako yang gibayad niya. But it is worth every ounce of sacrifice ngayang gihatag para lang sa mga katawhan, kalibutan, ngayahang gigugma. So, kaning to serve, even if it's costly, to serve just like Jesus Christ, susama rin sa kanang itong nung balay, sa mga karoon uwan, nagtuo. Dahil na kay silingan, nagtuo po sila. Na kay isa ka sin, ako ay ihatag na lang ko ni, ayuhon pa na ko yung sin. Ingana ni,
nga klase from Lord to servant gipakita ni Kristo. Sometimes sa dihang tawgon ta mga lagad sa Ginoo, nagit mayana nga higayon. Nga God will demand us to make someone smile bisan kita nagsakit. God will demand us to give bisan kita wala. Na yung mga higayon nga na it's costly to serve. But Jesus Christ Himself, regardless sa iyang status, regardless sa iyang pagka-Diyos, from a Lord, He became a servant. Sa katulong sakripisyo nga gihatag ni Kristo. So from heaven to earth, from Lord to servant, katulo, from life to death. And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. To the point of death, mo gibalik pa yun, even death on the cross. Kaning sakripisyo sa kamayatayon ni Kristo sa cross, muni pinakaulaw nga pwede mahitabo sa time nilang Kristo. Muni pinaka-embarrassing, humiliating nga pwede mahitabo sa usa ka tawo, a death on the cross. So kabawta kitang mga tao no nga ugakan niya kung buhaton, maulaw ko, ma-humiliate ko, maulawan ko sa daghang mga tao, halos din na nato sudlon. Halos balibara na nato agian. Ay, di ko ana, maulawan man day ko ana. Ay, pwede na lang ko ilaing buhaton, maulawan man day ko ana. Pero si Kristo, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even in the death on the cross. He was obedient to the end. His willful choice, ang goal niya, bahal mulawan, maluwas lang ako mga gihigugma, nining kalibutana. His death is not painless. His death is not an easy death sa mga tao. At when He died on the cross, pinaka-cruel na pwede mahitabo sa usa ka tao, nga pwede, nga even hantod karon daghag mga historians moingon, way makalabaw sa kamatayon sa cross, sa silot sa mga Romano, sa mga silot karong panahuna. So Christ sacrificed His death for the world's sin. So the mission to sacrifice from crown of glory ngadto sa langit to the crown of thorns. So bantay mo sa katulo nato nga image. From crown of glory to the crown of thorns. The level of Christ's disobedience is seen His willingness to die. It was His choice. He humbled Himself down. Akong balikon sa first na to nga topic, no, unsay source ni tanan nga naabot sa ingani nga punto. It's because of love. Love is the reason that He gave His life. Love is the reason that He suffered and died. Because He did this, sa sunod ani nga passage, inyong basahon sa 9, 10, 11 onwards, gibayaw siya. He was highly exalted and given Him a name that is above every name. Sa Book of John, sa katong sa higayon nga, yatubang niya si Mary Magdalene, si Martha, atong yang gibanhaw si Lazarus, ming claim siya, I am the resurrection and the life. Ngadto sa cross, He humbled Himself and allowed death to wrap Him and steal the life that He have. The death He died was no ordinary death. The Bible says, even the death of the cross. Gi-highlight yun sa writer sa Philippians ni Paul nga dito sayon ang death sa cross. Now, ganahan ko giyon sa ni pag-word ni John Piper, no, isa ka American pastor, and I think some of you familiar niya. Giyon sa niya pag-word ang sacrifice ni Kristo, anon sa ang benepisyo sa mga taong mingtuo. Yang gingon, we are unworthy of Christ, and we have great worth because of Christ. Christ died for us not because we are worthy, but because we are unworthy, and there's no other way for us to be worthy. It was not a fair trade. The Son of God died, the sinners live. That's grace. I think this is the most beautiful verse in the Bible. Christ came to save us sinners. Christ came to sacrifice His life to give
as sinners life nga nagikan kaniya. So what is this passage challenging us? So what is this verse 8 from life to death challenging us? Jesus Christ's obedience from life to death is setting us an example to submit fully to God's will even if it requires sacrifice. Now, if you have read sa gospel, kahinumdum mo atong nag-ampo siya. Yan, ingon siya, if it's possible, Father, will you take this cup away from me? Or ato ang iparaphrase, pwede ba din na lang ko ni agian amahan? Now, even si Jesucristo, kabaw siya unsa kasakit iyang agian, nihangyo siya sa amahan, pwede ba din na lang ko ni agian? But he said, not my will, say sumpay, but your will be done. Jesus Christ submit fully sa kabubuton sa amahan even if it requires sacrifice to Him. Now, hinumdumi, while He is fully God, samtang tao siya, fully human po siya. Kung masamad ta, maka-experience tag pain, sakit, samot na si Jesucristo. And akong i-mention ninyo one time, according sa mga historians, while Jesus Christ was hanging on the cross, di siya halos mailhan. Tungod, ingana siya kabunog. Di siya halos mailhan sa mga taong nakapalibot niya. So before the matters conclusion, ako ning end into an illustration. Into a duha ka mount, duha ka kanding nga nagtagbo sa tulay. Now, ang pikas bahin, punog pagkaon. Ang pikas bahin, puno og tubig pod. So one time, busog na ang isa pod, satisfied na iyahang kauhaw. So mobalhin, mobaylo na sila, naingon na isa kanding, mulabang na kuspikas. Ang isa pod, mulabang na kuspikas. Pero ang tulay nilang agian, gamay kayo. So pareha sila intention, timing nga nahitabo, nagdungan sila labang. Pag abot tilas tunga, ilang gitanaw palibot, di pwede mo tuyok, di pwede mo atras. Wala sila pwede buhaton, and di sila pwede mo, akong balikon mo tuyok or mo atras. And they're thinking, unsa may maayong buhaton na to ani? Finally, instead of mag-away sila, kinsay angay mo bigay, kinsay angay mo hatag og dan, ang isa ming luhod o gan siya agii ko. Kayron agii ko aron kitang duha can proceed safely. In a sense, ingana sakripisyo ni Jesucristo. That's what Christ did for us when He left heaven's glory and came to the earth to die for our sins. Nakita ni Jesucristo, we are trapped. We are trapped with the punishment of sin. Nakita ni Jesucristo, and there's no way para maluwas ta niana. Nakita ni Jesucristo, watay ikyas ni ini. So sayang gibuhat, He humbled Himself down. Ingon siya, agii ko ninyo. Aron you can proceed safely. He came in the likeness of man, took form of a servant. Then by dying for us sinful mankind, He let us walk over Him so that we could experience forgiveness and eternal life. So sa pagtapos, as we reflect on Jesus' mission to sacrifice, it is calling us to first live selflessly like Christ. Now in this, muna yung balik-balik, no, kinining katilingban atong society karon nga gisigig tudlo nga buhat taon sa makalipay nimo, i-prioritize imong kaugalingon, unahay imong kaugalingon, bahala na ng uban dira, gitudloan ta ni Jesucristo, live selflessly. Put others before self. Now this is isa sa pinakalisod nga buhaton. Isa sa pinaka-common nga theme sa Bible, pero isa sa pinakalisod buhaton sa mga Bible believers nga mga tao. Practice humility, pagpaubos. Seeking to serve, not to be served. Katulo, obey God fully. Bantay mo sa word nga fully. Fully. Walay ibilin. Walay nga, Lord, mo-obey ko nimo. Akong ihatag ganimo akong time, di lang akong bulsa. Lord, akong ihatag nimo akong tiil, ay lang akong kamot. Lord, akong ihatag nimo ang akong kamot ug tiil, ay lang akong baba. But God requires us fully, even if it cost us something. Amo na ang gihalad ni Jesucristo, the full Him. Tibok nga siya, yang gihalad para sa kaluwasan sa mga gihigugma niya nining kalibutan na.